Samantala, nanatili ang banta ng bagyong Nina dito po sa Metro Manila. Nag-umpisa pa lamang po ang pag-uulan. Alamin natin latest sa lagay ng panahon at sa inaasahan natin sa bagyong Nina mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mantani, kamusta? Si Nina. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Igan, mga kapuso, bagyang humina ang Typhoon Nina. Wala na pong nakataas na Tropical Cyclone Warning Signal number 4. Isinailalim sa Signal number 3 ang mga probinsya ng Camarines Sur, Southern Quezon, Marinduque, Batangas, Northern Oriental Mindoro, Lubang Island, Cavite at Laguna. Nakataas pa rin ang babala ang pag-asa sa posibleng daluyong yung storm surge sa mga coastal area. Signal number 2 naman dito sa Metro Manila, Rizal, hilagang bahagi ng Quezon kasama ng Polillo Island, Bulacan, Bataan, Pampanga at timog na bahagi ng Zambales. Nalalabing bahagi ng probinsya ng Oriental Mindoro, buong Romblon, Northern Occidental Mindoro, Burias Island, Camarines Norte at Albay. Posible rin ang daluyong yung storm surge sa mga nabanggit na lugar. Nakataas naman ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Occidental Mindoro, Masbate, kasama ang Ticao Island, nalalabing bahagi ng Zambales, buong Tarlac Province, Nueva Ecija, Southern Aurora, Pangasinan, Sorsogon at Catanduanes. Mga kapuso, inalis na po ang mga warning signal ng bagyo sa iba pang lugar. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, makikita na yung mga pag-ulan ay maranasan pa rin sa halos buong Southern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. May malalakas na pag-ulan dyan sa probinsya ng Mindoro. Pero mga kapuso, dito sa Bicol Region na siyang unang-unang hinagupit ng bagyo, unti-unti na pong mababawasan yung mga pag-ulan. Sa iba pang panig ng bansa, may pag-ulan din sa Northern Luzon, lalo na sa may Cordillera at Cagayan Valley. At ito po hindi epekto ng bagyo, kundi yung paglakas ng hanging amihan. Maging sa Visayas at Mindanao na hindi na direktang maapekto ng bagyo, may mga pag-ulan din, lalo na sa hapon, at yan ay dulot ng mga local thunderstorm. At mga puso, kasalukuyan tinatawid ng bagyong Nina ang Mompog Pass dyan sa may bahagi ng Marinduque at Southern Quezon. Namataan ang mata ng bagyo sa layong 805 kilometers sa may north o hilaga ng Romblon. At taglay sa ngayon ng bagyong Nina, ang lakas ng hangin umaabot sa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 250 kilometers per hour. Inaasahang kikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Igan. Mangtani, ano inaasahan ng Metro Manila yung sa lakas ng bagyong Nina na yan? Well, unang-una, Igan, dahil signal number 2 ang nakataas dito sa Metro Manila, so posible hanggang mahigit 100 kilometro kada oras ang maranasan dito sa Metro Manila ngayong maghapon. Kaya dapat talaga ay maging IM ready tayo. Malakas na hangin at malakas na ulan ang maranasan dito sa Metro Manila maghapon yan, Igan. Yung bugso ng hangin tsaka dami ng ulan, may prediction ba kayo? May forecast? Doon sa dami ng ulan, yun ang moderate to heavy. So, posibleng Okay. magpabahayan doon sa mga mabababang lugar. At yung pong lakas ng hangin, mga kapuso, ay nakikita natin dito, yan yung hanggang mahigit 100 kilometro. Kaya yung hangin na yan na Igan, kaya na sumira at sumira ng mga bubong at yung mga bahay na gawa sa light materials. Yung mga mangingisda dyan sa area ng Manila Bay, Cavite, hindi pwede pumalaot. Hindi pwede, Igan, dahil Malakas. Bataan, dyan sa Cavite, Batangas, sa Mindoro, Oo. hindi pwede dahil maalon ang karagatan at mayroong signal kaya talagang hindi sila pwedeng pumalaot ngayong araw na ito. Maraming salamat, Mantani, ang ating GMA resident meteorologist.